Isang magandang araw, Karine, at maging sa mga tagapagsubaybay sa YouTube channel na Ang Manlalakbay. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Siya nga pala, kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itago niyo na lang din ang aking katauhan sa alias na Noren. Hindi ko yun tunay na pangalan, ngunit yun na lang ang itawag niyo sa akin. Isa akong tubong antike. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko at ng aking mga kaibigan. Ilang dekada na rin ang nakalipas. Sa pagkakaalala ko, ay nangyari yon taong 1991. Dito lang din sa probinsya namin sa Antique. Nung mga panahong yun, ay nasa second year high school pa lang ako at nasa edad 15 anyos. Nagmula ako sa simpleng pamilya. Payak lang ang pamumuhay na meron kami. Ikaapat ako sa 5 magkakapatid. Isang magsasaka ang aking ama. Samantalang tindera naman ng mga gulay ang aking nanay sa palengke sa bayan. May matalik akong mga kaibigan. Sila ay sina Queenie, Rosalie, Lloyd, Jesmar at si Julius. Masasabi kong napakasolid ng sabahan naming magtutropa. Maraming tagumpay, kabiguan, kasiyahan at problema ang naibahagi namin sa bawat isa. Mismong kabuwanan ng Oktubre sa parehong taon, nangayain kami nitong matalik naming kaibigan na si Jesmar na sumama raw kami sa kanya sa kanilang baryo dahil 2 araw na lang daw ay piyesta na sa kanilang lugar. Matagal na naming matalik na kaibigan itong si Jesmar. Sa katunayan, ay kaklase ko na siya simula elementarya pa lang kami. Magkasangga kami sa lahat ng bagay at parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya at maging sa iba. Talaga namang malaki ang tiwala namin sa kanya. Kaya nga nang tanungin at niyaya kami ni Jesmar na sumama raw kami sa kanilang baryo, ay hindi ako nagdalawang isip pa at agad na pumayag. Wala na ring nagawa ang iba pa naming mga tropa kundi ang pumayag na lang din. Nang araw ding yon ay maayos akong nagpaalam kila nanay at tatay. Mabuti na nga lang at malaki ang tiwala nila sa akin kung kaya't pinayagan nila ako. Isa pa, kilala rin naman kasi nila ang mga kaibigan ko at may tiwala sila sa mga ito. Mag-iingat kayo ron, Noren, ha? Huwag kayong gumala sa kung saan-saan. Lalo na't hindi pa kayo pamilyar sa lugar na pupuntahan ninyo. Paalala pa nga sa akin ni tatay. Kagaya ng napagplanuhan, makaraan ang 2 araw ay bumiyahe kami papunta sa baryo nila Jesmar. 5:00 pa lang ng umaga ay tumungo na kami sa sakayan ng jeep. Medyo may kalayuan din ang lugar nila at kinakailangan pa naming sumakay sa jeep bago makarating doon. Sobrang init pa ng panahon ng araw na yon at idagdag mo pa na siksikan ang mga tao sa loob ng jeep, kaya naman tagaktak ako sa pawis. Gayon din naman ang mga kaibigan ko at panay pa nga sila reklamo. Buntikan pa nga akong madapa sa loob ng jeep dahil biglaang namanhid ang paa ko at kung hindi pa ako inalalayan ni Jesmar, lamang ay humampas ang mukha ko sa sahig ng jeep. Nang makababa sa jeep, ay doon ako nakahinga ng maluwag. Sa sobrang sikip kasi sa loob ng sinakyan naming jeep, ay halos hindi ako nakahinga ng maayos. Matapos kong punasan ang sarili kong pawis, ay agad kong iginala ang paningin sa buong paligid. Tila nasa paanan kami ng kabundukan. Maliban sa mabutong daanan, ay maraming mga puno at halaman ang nakahilera sa gilid. Nagsisilakihan ang mga nasabing puno. May malalim pang bangin sa kanan namin.
Sa sobrang tagal ko nang naninirahan sa probinsya, ay yun ang unang beses na nakarating ako sa lugar nila Jesmar. Halina kayo at medyo malayo-layo pang lalakarin natin. Wika ni Jesmar at nauna siyang naglakad papunta malapit sa bangin. Sa bandang bahaging yon ng bangin ay mayroong maliit na daanan pababa sa ilalim. Dahan-dahan pa nga ang bawat paghakbang ko paibaba para hindi ako madulas o gumulong sa iba. Hindi ko talaga inaasahan na yon ang madadaanan namin, samantalang tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan ko dahil para na rin kaming nag-hiking sa ginagawa namin. Bakas pa sa mukha ng mga ito ang pananabik. Nang tuluyan kaming nakarating sa ibaba, ay sumalubong sa amin ang mabatong daanan at hindi sa kalayuan ay mayroong maliit na ilog. Noong una ay nag-aalinlangan pa nga kaming tumawid sa nasabing ilog sa takot na baka mayroong linta o ahas doon. Ngunit nang sinigurado ni Jesmar na walang ganon sa ilog ay saka kami sumunod sa kanya. Mababaw lang ang tubig sa ilog at napakalinaw ng tubig. Tipong makikita mo talaga ang mga isdang nagsisilanguyan sa tubig at maging ang mga bato sa ilalim. Tama nga si Jesmar, walang linta o ahas sa ilog na yon. Nang tuluyan naming matawid ang ilog, ay muli kaming nakarating sa malagubat na bahagi ng lugar. Tanghaling tapat na rin yon at tirik na ang sikat ng araw. Panay pa nga ang reklamo ng mga kaibigan ko dahil sa uhaw at pagod. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan kaming makarating sa munting baryo. May kaliitan lang ang nasabing baryo at bilang lang ang mga kabahayang naroon. Halos lahat ng mga kabahayan ay gawa sa kawayan at pawid. Ilan pa nga sa mga taong nadaanan at nakasalubong namin ay napapatingin sa amin. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka dahil sa paraan ng pagtingin nila sa amin at sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang akong kinilabutan. Huwag niyo silang pansinin. Ganyan talaga ang mga tao rito. Masasanay din kayo. Natatawang sambit pa nga na Jesmar matapos namin siyang tanungin kung bakit ganon makatingin sa amin ang ibang tao sa kanilang baryo. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Palihim kong inobserbahan ang paligid. May mga banderitas na nakasabit sa ibabaw, hudyat na malapit na nga ang kapistahan sa kanilang lugar. Kusa lang kaming napatigil sa paglalakad nang napahinto kami sa harapan ng isang bahay na kagaya ng ibang bahay na naroon ay gawa lang din sa kawayan at pawid. May kalakihan din ang nasabing bahay at maraming mga bulaklak at halaman ang nakahilera sa paligid. Napakalinis ding tingnan ng harapan ng bahay na yon. Tay! Nay! Kung hindi pa sinigaw ni Jesmar ang mga katagang yon, ay hindi pa namin malalaman na ang bahay na hinintuan pala namin ay ang mismong bahay nila. Maya-maya pa ay napansin kong bahagyang bumukas ang bintana ng bahay nila at kasunod na iniluwanon ang ulo ng isang lalaki na sa hula ko'y nasa edad 40 anyos na. Napatingin pa ang lalaki sa gawin namin at napangiti ito nang dumako ang tingin niya kay Jesmar. Napasigaw din ang lalaki at tinawag siyang anak, kaya roon ko lang napagtanto na ang lalaking dumungaw pala ay ang tatay ng kaibigan naming si Jesmar. Nagkatinginan pa nga kami ng iba kong mga kaibigan at nanatiling nakatayo sa likuran ni Jesmar. Maya-maya pa ay lumabas din ang tatay ni Jesmar at sinalubong kami. Sila nga po pala mga kaibigan ko, tay. Nakangiting wika ni Jesmar, saka kami muling nilingon lima. Napangiti rin kami sa tatay ni Jesmar
nang mapatingin ito sa amin. Isa-isa kaming ipinakilala ni Jesmar sa kanyang tatay. Agad namin siyang binati ng magandang tanghali na ikinangiti niya. Naisip ko ng mga sandaling yon na mukhang mabait ang tatay ni Jesmar. Halika kayo't pumasok sa loob. Pagpasensyahan nyo na, maliit lang ang bahay namin. Yung asawa ko ay nasa bayan pa at namalengke ng mga sangkap na gagamitin namin para sa darating na pista. Saad ng tatay ni Jesmar. Umakyat pa kami sa hagdan nilang gawa sa kawayan na may 3 palapag. Nang makaakyat kami sa itaas, ay bumungad sa amin ang napakalawak na silid. Gawa lang din sa kawayan ang dingding at maging ang kanilang sahig. Napaupo kami ng mga kaibigan ko sa sahig. Hindi naman ganoon kapangit ang bahay ni Jesmar at sa katunayan ay sobrang linis ngang tingnan. May mga litrato at medalyon ang nakasabit sa dingding nila. Sa isang sulok naman ay naroon ang mesa at 4 na upuan. Kompleto rin ang mga kasangkapan nila kahit na ang ilan ay mga antigo na. Mayroon din silang banga na siyang pinaglalagyan ng tubig. May di-antenang telebisyon din sila, ventilador, lumang refrigerator at radyo. Inalok pa nga kami ng tatay ni Jesmar ng maiinom na hindi namin natanggihan. Uhaw na kasi talaga kami ng mga sandaling yon. Ang tatay mismo ni Jesmar ang nag-abot sa amin ng tubig. Gawa sa stainless ang mga baso nila at gayon din ang kanilang mga pinggan at mangkok. Maliban sa inuming tubig, ay pinaghain din kami ng tatay ni Jesmar ng nilagang saging at mani. Habang kumakain kami, ay nagkukwentuhan kami. Panay pa ang tanong ng tatay ni Jesmar sa amin. Tuwang-tuwa naman kami sa kanya dahil may pagkabulero rin siya. Ang babata nyo pa. Ibig sabihin, mga berhen pa kayo. Maganda yan. Nakangiting wika pa nga ng tatay ni Jesmar saka napatingin sa kanyang anak. Natawa na lang kami dahil sa tinuran niya at binaliwala na lang yun. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan hanggang sa tuluyan kaming nakatapos sa pagkain. Nang matapos, ay dinala kami ni Jesmar at ng tatay niya sa isang silid tulugan na ipapahiram nila sa aming 5. 3 lang ang kwartong meron sila. Kwarto ni Jesmar, ng kapatid niyang babae at ng kanyang mga magulang. Ang mismong kwarto ni Jesmar ang ipinahiram niya sa aming mga kaibigan niyang lalaki, samantalang sila Queenie naman at Rosalie ay pinagamit nila ang kwarto ng babae niyang kapatid. Ayon pa sa mga ito, ay sa kwarto na lang daw na mag-asawa makikitulog ang 2 magkapatid. Alam kong napagod kayo sa haba ng inyong biyahe at paglalakbay. Sige, magpahinga na muna kayo. Tatawagin na lang namin kayo mamaya pag manananghalian na. Saad ng tatay ni Jesmar bago itutuluyang lumabas sa kwarto. Nagpaalam din si Jesmar sa amin at lumabas din. Naiwan kaming 3 sa loob ng kwarto. Sina Rosalie at Queenie naman ay pumasok na sa kanilang silid. Agad naman kaming pumesto sa nakalapag na banig sa may sahig. Napahiga ako sa pinakagitnang bahagi ng banig. Sa kaliwa ko naman humiga si Lloyd, samantalang napaupo lang si Julius sa tabi ko. Nagkwentuhan pa nga kami ng kaibigan kong si Lloyd, samantalang walang imik na nakikinig sa amin si Julius. Pre, natahimik ka ata. May problema ba? Tanong ko pa nga kay Julius na ikinatingin niya sa akin. Napabuntong hininga pa nga siya bago umiling. Wala naman. Masama lang ang pakiramdam ko. Pagkasabi niya noon, ay nahiga na rin siya at napapikit. Nagkatinginan tuloy kami ni Lloyd at nagkipit balikat bago natulog na lang din. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog
Basta nagising na lang ako dahil sa sobrang ingay na akong narinig. Nang magising ako ay wala na sa tabi ko sina Julius at Lloyd. Napahikab pa nga ako at napaunat ng katawan nang tuluyan akong nakabangon. Napasilip pa ako sa nakasarang pintuan at doon ko lang napagtanto na malapit na palang kumagat ang dilim. Maya-maya pa'y muli na naman akong nakarinig ng tawanan at kasunod nun ay ang mga pamilyar na boses ng mga kaibigan. Mukhang nagkakatuwaan ang mga ito sa labas. Nagpalit muna ako ng damit at inayos ko ang aking sarili bago ako tuluyang pumunta sa kanila. Nang makarating ako sa sala, ay nakita ko kaagad sina Julius, Lloyd, si Jesmar at maging ang tatay niya. Naabutan ko pa nga sila na masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nakaupo ang mga ito sa sahig at may banga pa nga ng lambanog sa harapan nila. May pulutan din sa harapan nila. Mukhang napansin ako ng tatay ni Jesmar dahil napasulyap ito sa gawi ko. Tinawag pa nga niya ako at sinenyasan na lumapit sa kanila. Tahimik akong naglakad palapit sa kanila at naupo sa tabi ni Jesmar. Ilang beses ka namin ginising kanina ni Lloyd. Mukhang pagod ka na talaga dahil hindi ka man lang nagising. Naghihilik ka pa nga eh. Tugon pa nga ni Julius matapos ko silang tanungin kung bakit hindi man lang nila ako ginising. Tinanong ko pa sila kung nasaan si Queenie at Rosalie. Ngunit ang tanging tugon nila ay nag-ikot daw ang mga ito sa baryo kasama ang nanay at babaeng kapatid ni Jesmar. Sinabihan din ako ng mag-ama na kumain daw muna ako dahil natitiyak nilang nagugutom na ako, lalo na't hindi pa ako nakakapagpananghalian. Hindi na ako tumanggi pa dahil sa mga sandaling yun ay nakaramdam na rin naman talaga ako ng gutom. Dumiretso ako sa hapagkainan nila at may mga pagkain nang nakahain doon. Mayroong sinabawang isda, tuyo at itlog. Agad akong napaupo at nagsandok ng kanin, saka nagsimulang kumain. Nagkataong nasa kalagitnaan na ako sa pagkain nang bumalik sina Rosalie at Queenie kasama ang nanay at babaeng kapatid ni Jesmar. Bakas pa sa mukha ng mga kaibigan kong babae ang saya. Mukhang nag-enjoy talaga ang mga ito sa ginawa nilang paglilibot sa baryo. May daladalang basket pa ang mga ito na puno ng hinog na bayabas at mga saging. Tinawag pa nga nila ako nang masulyapan nila ako. Tumango lang naman ako bilang tugon bago bumalik sa naudlot kong pagkain. Pagkatapos kong kumain, ay inaya pa nga ako ng mga kaibigan kong sumali sa kanila sa pag-iinuman na hindi ko naman natanggihan. Nakaupo kaming mga kalalakihan sa sahig at pinapaikutan namin ang 3 banga ng lambanog at pulutan na inihaw na mais. Bali 5 kaming lahat ang nagiinuman. Ako, sina Lloyd, Julius, Jesmar at maging ang tatay niya. Habang nagiinuman ay panay pa nga ang tawanan namin, lalo na't may pagkabulero rin talaga ang tatay ni Jesmar. Hindi ko maiwasang matuwa dahil napakamasayahin nito at palabiro. Matapos naming mag-inuman ay saka kami naghapunan. Masayang pinagsaluhan namin ang mga pagkaing inihanda ng asawa at babaeng anak ni Mang Goryo. Siya ang tatay ni Jesmar. Maanghang na sisig, inihaw na isda at sinabawang kamatis ang mga putaheng inihanda nila. Sa palagay ko'y 8:00 na ng gabi nang magpaalam kami ni Lloyd sa kanilang lumabas. Napag-usapan kasi naming dalawa na mag-iikot muna saglit sa baryo at para makasinghap na rin ng malamig na hangin. Dala-dala ang gasera ay tahimik na tinahak namin ang may kadilimang daan at kagaya ng pinag-usapan ay nag-ikot kami sa baryo. Maliban sa huni ng mga kuliglig ay binabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Ni isang tao sa bareng yon ay wala man lang kaming nakasalubong
nakasara ang kanilang mga bintana at pintuan. Talaga namang napakatahimik ng gabi, ngunit kakaibang katahimikang bumabalot sa paligid. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang may dalang kilabot at kababalaghan ang hangin, ang katahimikan? Pakiramdam ko talaga'y parang may mali, ngunit naisip ko rin na baka ganun talaga ang nakasanayan ng mga tao sa kanilang baryo. Halos 30 minutos rin ang tinagal namin ni Lloyd sa labas bago namin napagpasyahang umuwi na. Habang naglalakad pabalik sa bahay nila Jesmar ay nagkukwentuhan pa kami ni Lloyd nang bigla na lang may narinig kaming sumitsit. Nung una ay hindi namin yon pinansin. Ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang sitsit na narinig namin. Kapwa kami napatigil ni Lloyd sa paglalakad at saglit na nagkatinginan pa nga kami. Nagpalinga-linga ako ng tingin sa paligid, ngunit wala naman akong nakita ni isang taong naroon. Napapitlag pa ako nang may malamig na kamay na humawak sa aking balikat at nang lingunin ko ito ay nakahinga ako ng maluwag nang bumungad sa akin ang mukha ni Lloyd. Tingnan mo, yung matanda ang sumisitsit sa atin. Saad ni Lloyd, kaya napasulyap ako sa bandang direksyon kung saan siya nakaturo. Bahagyang nangunot pa ang noo ko nang masulyapan ko ang isang matandang babaeng bahagyang nakasilip ang ulo sa nakaawang na pintuan. Sumisit-sit pa rin ito at nang makitang nakatingin na kami sa kanya, ay sinenyasan niya kami ni Lloyd na lumapit sa kanya. Muli kaming nagkatinginan ni Lloyd. Kagaya ko ay ramdam kong nagdadalawang isip din siya. Kung lalapit ba kami sa matanda o magpatuloy na lang sa paglalakad. Ngunit sa huli ay wala kaming nagawa kundi ang lumapit sa matandang babae. Mga utoy, anong ginagawa nyo rito sa labas? Alam nyo bang napakadelikadong lumabas dito pagkagabi? San ba kayo bisitang dinala na Jesmar dito sa baryo? Kung ganon, ay nasa matinding panganib ang mga buhay nyo. Umalis na kayo rito. Alis! Pabulong, ngunit may kalakasang saad ng matandang babae. Hindi pa man kami nakapagsalita ni Lloyd, ay mabilis kami nitong pinagsarhan ng pintuan. Gulat na gulat ako dahil sa inasta niya. Napasulyap pa nga ako kay Lloyd na mukhang nagulat at naguluhan din sa inasta ng matandang babae dahil nakakunot pa ang noo nito na nakatitig sa nakasarang pintuan. Baliw ata matandang yun. Inis na naibulong ni Lloyd, sa kanya ako kinalabit. Tara na, bumalik na tayo. Nagtataka man sa inasta ng matandang babae, ay binaliwala ko na lang ang mga sinabi nito. Naisip ko rin na baka may sira yun sa utak, kaya kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. Sino nga ba namang taong baliw na sesenyasang kang lalapit sa kanya tapos papaalisin lang din naman pala? O di ba? Baliw talaga. Muli kaming nagpatuloy ni Lloyd sa paglalakad hanggang sa tuluyan kaming nakabalik sa bahay nila Jesmar. Nang makabalik kami, ay naabutan pa nga namin ang tatay ni Jesmar sa sala na naghahasa ng kanyang itak. Nang makita niya kami ni Lloyd, ay napangiti pa ito at kinumusta ang pag-iikot namin. Kaya sinabi naming ayos lang at sobrang tahimik nga ng baryo. Tinanong pa nga namin siya kung ano ang gagawin niya sa itak at ang tanging sabi niya lang ay gagamitin daw niya yon sa pagkatay ng baboy sa darating na pista. Hindi rin naman kami nagtagal doon ni Lloyd dahil agad din kami nagpaalam sa kanya na magpapahinga na kami. Bago pa nga ako tuluyang makapasok sa silid, ay napasulyap pa ako sa tatay na Jesmar na sa mga sandaling yon ay nakatitig din pala sa akin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako ng gabing yon. Ngunit napansin ko ang saglit na pagpula ng kanyang mga mata
bago ito bumalik sa normal. Tinanong pa nga niya ako kung may problema raw ba, ngunit umiling lang ako sa kanya saka muling nagpaalam. Naisip ko rin na mga sandaling yon na baka pagod lang ako, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita at naiisip ko. Nang sumunod na araw ay naging usap-usapan sa baryo nila Jesmar na may natagpuang patay sa liblib na bahagi ng kanilang lugar. Ayon pa nga sa usap-usapang narinig ko, kalunos-lunos daw ang sinapit ng biktima. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob at pinaghinalaan ng mga tao na aswang daw ang may kagagawan ng krimeng yun. Nang marinig namin yon ng mga kaibigan ko, ay hindi rin namin maiwasan na makaramdam ng takot. Tinanong na rin namin ang pamilya ni Jesmar kung totoo bang may gumagalang aswang sa lugar nila. Ngunit ang sabi naman ng mga ito ay wala naman daw. Marami pa sana kaming gustong itanong sa kanila, ngunit mabilis nilang binago ang usapan at sa halip ay napag-usapan namin ang tungkol sa darating na pista sa kanilang baryo. Ang sabi pa nga ng tatay ni Jesmar ay magkakatay daw sila ng karne ng araw na yon at maglilitsyon na rin ng baboy, kaya hindi rin namin maiwasang matuwa dahil sa mga sinabi nito. Ikalawang araw namin sa baryo ni Jesmar. Biyernes yun ng gabi. Mahimbing ang pagkakatulog ko ng gabing yun nang bigla akong naalimpungatan. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinilabutan at nagsitayuan ang aking mga balahibo. Iginala ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid. Pakiramdam ko'y parang may mga matang nakatingin sa akin, ngunit wala naman akong napansing kakaiba sa paligid hanggang sa napusulyap ako sa nakabukas na bintana. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang bumungad sa akin ang isang matandang babaeng nakasilip mula sa labas. Malaya kong nasulyapan ang nanlilisik at namumulang mga mata nito. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa sobrang takot. Naising ko mang tumakbo palayo, ngunit hindi ko maigalaw ang aking katawan, kaya't napasigaw na lang ako na siyang ikinagising ng dalawa kong kasama. Napatanong pa sila sa akin kung ano raw ba ang nangyari, ngunit hindi ako nakasagot. Sa halip ay nanginginig na itinuro ko ang bintana kung saan nakasilip ang matandang babae na sa isang iglap ay biglang naglaho. Ano bang tinuturo mo dyan, pre? Ayos ka lang ba? Bakit ka nanginginig? Tanong pa nga sa akin ng kaibigan kong si Julius. Hindi pa man ako tuluyang nakapagsalita ay nakarinig kami ng malakas na pagsigaw mula sa labas. Nagkatinginan pa kami ni Julius, saka napasunod kay Lloyd na naunang napatakbo sa labas. Nang makarating kami sa sala, ay nagulat ako nang maabutan ko ang isang nakakatakot na nilalang na nakikipaglaban sa tatay ni Jesmar. Naroon din ang mga kaibigan naming mga kababaihan at bakas sa mukha ng mga ito ang sobrang takot. Mukhang napansin din nila Jesmar ang presensya namin dahil napasulyap ito at napatakbo sa gawin namin. Narinig ko pang tinanong ni Lloyd si Jesmar kung ano raw ba ang mga nangyayari, ngunit nanatiling walang imik ang lalaki at sa halip ay sinabihan kaming magsipaganda para sakaling atakihin kami ng matandang aswang ay makaiwas kami. Sobrang nakakatakot ang itsura ng matandang aswang. Nanlilisik ang namumulang mga mata nito. Matulis at mahaba ang kanyang mga ngipin at maging ang mga kuko. Madulas ang balat at tila ba nakapaligo ng langis. Tigilan mo na kami ng pamilya ko! Tigilan mo na ang lahat ng ito! Tigilan mo na ang pagiging sakim mo! Kailan may hindi mapupunta ang mga ari-ariang pinagpaguran namin sa iyo? Galit na naisigaw ng tatay ni Jesmar. Mas lalo akong
naguluhan sa mga nangyayari. Sinusubukan ng tatay ni Jesmar na patamaan ng hawak nitong itak ang matandang aswang. Ngunit sobrang liksi ng galaw at sa sobrang dulas ng aswang ay naiiwasan nito ang bawat pag-atake ng tatay ni Jesmar. Napatakbo palapit sa amin sina Queenie at Rosalie. Makikita ang takot sa mukha ng dalawa. Parehong namumutla at nanginginig pa nga ang dalawa dahil sa takot. Maging ako rin naman ay nakaramdam din ng takot ng mga sandaling yon. Napatanong pa nga kami kay Jesmar kung ano ang maaari naming gawin upang matulungan ang tatay niya laban sa matandang aswang. Ngunit ang tanging tugon lang nito ay manatili na lang daw kami sa aming silid upang hindi na kami mapahamak pa. Kaya sinenyasang ko si Lloyd na dalhin sina Queenie at Rosalie sa loob ng kwarto. Nagpaiwan kami ni Julius sa labas ng kanilang sala at kapwa nag-aabang sa maaari pang mangyari. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang tatay ni Jesmar at ang matandang aswang. Hindi rin tumigil sa kakasigaw ang nanay niya at ang babae niyang kapatid. Sa kasamaang palad, habang nakikipaglaban ay ilang beses pang nakalmot ng matandang aswang ang tatay ni Jesmar sa braso. Mabilis ang naging galaw ng matandang aswang. Sunod-sunod na inatake nito ang tatay ni Jesmar at nang makakuha ng tamang pagkakataon ay buong lakas na pinabagsak niya ito. Tuluyang nabitawan ng tatay ni Jesmar ang itak na hawak nito matapos itong bubagsak sa kawayan nilang sahig. Nay! Tigilan mo na ito! Huwag kang sakin! Lupayan mo na kami ng pamilya ko! Narinig ko pang sigaw ng nanay ni Jesmar, kaya mas lalo akong naguguluhan sa mga nangyayari. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang biglang napahinto ang matandang aswang at galit na napasulyap sa nanay ni Jesmar. Pagsisisihan mo ito, anak! Sasaktan ka rin ng lalaking yan at kagaya ng ginawa ng tatay mo'y iiwan niya rin kayo! Galit na sigaw ng matandang aswang at sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay bigla na lang nagbago ang wangis nito at naging isang malaki at kulay itim na ibon. Gumawa pa ito ng kakaibang ingay bago dumaan sa nakabukas na bintana upang makalabas. Nang tuluyang mawala na ang matandang aswang, ay saka namin tinulungan ni Jesmar ang tatay niya na tumayo at pinaupo sa sahig na gawa sa kawayan. Binigyan din siya ng kanyang asawa ng tubig na maiinom na agad naman niyang kinuha. Doon na ikwento sa amin ni Jesmar at ng mga magulang niya na ang nanay daw ng nanay ni Jesmar ay may lahing aswang. Ayon pa sa pagkakakwento ng mga ito, ilang beses din daw pala silang inatake ng biyenan ng tatay ni Jesmar at minsan pa nga raw ay dinadamay na ng matandang aswang ang mga inosenteng taga-baryo, kaya inakala ng karamihan ay aswang ang angkan ni Jesmar. Tinanong ko rin si Jesmar kung may lahi rin ba siya ng aswang, ngunit ang sabi niya ay wala at sa katunayan daw ay niyanggaw lang din naman ang lola niya kaya naging isa itong aswang. Nalaman ko rin mula sa kanya na matagal na palang gustong kunin ng lola niya ang lupa at mga ari-ariang ipinundar ng kanyang mga magulang dahil sa kasakiman at inggit. Marami pa akong kwento na narinig mula sa kanila na may kinalaman sa sakim na biyenan ng tatay ni Jesmar. Nang dahil sa mga pangyayari ng gabing yun, ay hindi na kami muli pang nakatulog sa takot na baka muli na namang bumalik ang matandang aswang. Humingi rin naman ng paumanhin si Jesmar at ang pamilya niya dahil sa pangyayaring yun. Ngunit kinabukasan ay sapilitan kaming bumalik na lang sa lugar na pinagmulan namin ng mga kaibigan ko, sa takot na baka muling maulit na naman ang mga nangyari ng gabing yun. Sinamahan at ibinalik kami ni Jesmar sa aming lugar na pinagmulan.
Makaraan ang 2 buwan ay nagpaalam din naman si Jesmar sa aming mga kaibigan niya at nagpaalam itong luluwas daw sila sa lungsod ng Maynila upang magpakalayo-layo sa lola niyang aswang. Simula nun ay wala na kaming natanggap na balita pa mula sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing naaalala ko ang mga naganap ng gabing yun, ay hindi ko maiwasang kilabutan at labis na matakot. Ang mas mabuti lang talaga nito, buo at ligtas kami na mga kaibigan kong nakauwi sa aming mga pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako, si Noren. Magandang araw po sa lahat. Wakas.